Kumusta kayo? Sa pagtalakay natin ngayon, bubuksan natin ang isang napakalalim na misteryo mula sa aklat ng pahayag. Isang tanong na, aminin natin, bumabagabag na sa isipan ng maraming sa loob ng halos 2,000 taon na mula. Ano nga ba at nasaan yung altar kung saan sumisigaw ang mga kaluluwa ng mga martir? Tara, samahan niyo akong alamin ang mga kasagutan. Okay, himay-himay natin tong eksenang to. Isipin nyo ha, mga kaluluwa ng mga taong nagbuwis ng buhay para sa kanilang pananampalataya, sumisigaw sila para sa katarungan. At nasaan sila? Sa isang misteryosong lugar na tinatawag na sa ilalim ng altar. Yung sigaw nila, parang isang panawagan na umalingaw-ngaw sa buong kasaysayan. At yan na nga, yan mismo yung puzzle na susubukan nating buuin ngayon sa pamamagitan ng pagkonekta-konekta ng mga clues o pahiwatig mula sa iba't ibang bahagi ng kasulatan. Unti-unti nating makikita ang buong larawan at matutukoy kung nasaan nga ba talaga itong altar na ito. Sige, simulan na natin. Ang una nating pahiwatig o clue number 1 ay ang pag-alam na sa santuaryo sa Biblia, hindi lang pala isa, kundi may dalawang magkaibang altar. Napaka-importante na malaman natin ang pagkakaiba nilang dalawa. Ngayon, tignan nyo to. Dito pa lang, ang laki na agad ng pagkakaiba, di ba? Yung isa, yung tangsong altar, nasa labas, sa outer court. Dito ginagawa yung mga sakripisyo. Yung isa naman, yung gintong altar, nasa loob na, sa banal na lugar. Para to sa insenso, na sumisimbolo sa mga panalangin na umaakyat sa Diyos. Tandaan nyo yung pagkakaibang yan, labas at loob, dahil yan ang magiging susi natin. Okay, punta na tayo sa pangalawang pahiwatig natin. At para dito, kailangan nating bumalik sa pinakaunang aklat ng Biblia, sa Genesis. Doon sa pinakaunang kwento ng pagpaslang. Grabe tong talatang to. Dito'y pinakilala ang isang napakalakas na konsepto. Yung dugo ni Abel, ang kauna-unahang martir, ay direktang sumisigaw, hindi mula sa kung saan, kundi mula mismo sa lupa kung saan ito tumapon, mula sa lupa. Sige, paano naman ngayon nagko-connecta yung sumisigaw na dugo doon sa mga kaluluwang nakita natin sa aklat ng pahayag? Well, ang Biblia mismo ang magbibigay sa atin ng direktang sagot dyan. So, ito na yung pinaka-key dyan. Noong sinabi sa Genesis na ang dugo ni Abel ang sumisigaw, ang ibig sabihin pala nun ay ang kanyang kaluluwa ang sumisigaw. Kasi sa pananaw ng Biblia, ang buhay o kaluluwa ay nasa dugo. Hindi sila mapaghihiwalay. At dito na ngayon nag-click ang lahat. Dito natin nakikita yung pattern. Kung ang sigaw ng kaluluwa ni Abel ay galing sa lupa, at ang sigaw ng mga kaluluwa ng martir ay galing naman sa ilalim ng altar, ibig sabihin, pareho lang ang pinanggagalingan ng sigaw nila. At ngayon, handa na ba kayo? Pag-ugnayan na natin ang lahat ng pahiwatig para sa malaking pagbubunyag kung ano at nasaan nga ba talaga itong altar na ito. Yun na yun! Simple lang pala! Ang altar kung saan nakahimlay at sumisigaw ang mga martir ay walang iba kundi ang lupa mismo. Ang mundong ito kung saan ibinuhos ang kanilang dugo. Hindi pala ito isang literal na altar na gawa sa ginto o bato sa langit, kundi isang napakalakas na simbolo. So para mas maintindihan natin yung simbolismo, ganito yan. Ang lupa kung saan napunta ang dugo ng mga martir ay itinuturing na bahagi ng Hades, yung lugar ng mga patay. At kung babalikan natin yung dalawang altar, di ba't ang tansong altar ay nasa panlabas na patio? So kumbaga, ang Hades kasama ang lupa ay sinisimbolo ng malaking tansong altar na yon, isang lugar kung saan ang mga nasa ilalim pa ng kasalanan ay naghihintay ng huling paghuhukom. Pero, teka, hindi nagtatapos sa sigaw at paghihintay ang kwento. Dahil ang pangitian ay nagpapatuloy. May kasama itong pangako, isang pangako ng pag-asa. At napakaganda ng ibig sabihin nito, ito yung assurance, kumbaga, isang garantiya ng kanilang kaligtasan. Kahit na sila ay pansamantalang naghihintay pa sa Hades, hawak na nila yung pangako ng buhay na walang hanggan sa darating na bagong Jerusalem. Alam nyo, yung pamamahinga nila, pansamantala lang, sabi sa kanila, maghintay pa sila ng kaunting panahon. Naghihintay sila para sa isang itinakdang sandali sa kasaysayan, kung kailan mabubuo na ang bilang ng lahat ng magpapatotoo sa kanya hanggang kamatayan. At itong panahon ng paghihintay na to,
Hindi lang ito basta paghihintay. Nakakonekta ito sa pinaka-ultimate na plano ng Diyos para sa lahat, ang ganap na pagkumpleto ng kanyang sangliliha. So paano ba ito mangyayari? May pagkakasunod-sunod yan. Una, kapag napatunayan na ang katotohanan ng Diyos sa pamamagitan ng malayang kalooban ng tao. Pangalawa, yung mismong altar o ang Hades ay hahutulan at itatapon sa lawan ng apoy. At kasama nito, pangatlo, ay ang tuluyang pagwasak sa kasalanan at kamatayan. At sa huli, ang pang-apat na hakbang, makukumpleto na ang paglikha. Lahat ay gagawing bago, wala ng kasalanan, wala ng pagdurusa. So, babalik tayo sa tanong, kailan nga ba matatapos ang sigaw nila? Ang sagot? Titigil lang yon kapag wala ng kasalanan, kapag nagapi na ang kamatayan, at kapag isinilang na ang isang bago at perpektong nilikha. Isang konklusyon na hindi lang pala tungkol sa paghihigante o paghatol, kundi tungkol sa tunay at ganap na pagpapanibago ng lahat.